serbisyong sentrong fuel ay makakaasa ka. Di kalidad na gasolina ay nasa kanila. Kaya ano pang hahanapin mo, wala nang iba. Kailangan mo ng hangin, di ka dito dumiretso. At puro nakangiti ang sasalubong sa iyo. Bawal dito ang negatibo, lahat laging positibo. Yan ang tanging sekreto, kaya lahat panalo. Sentrong fuel at wala nang iba. Ako, ikaw at lahat tayo, yan ating kasangga. Nangunguna pag sinabing quality gasolina. Sentrong fuel ang sigaw ng bawat isa. San ka ba papunta, Baguio o Tagaytay? Walang problema kahit nasaan ka pa tumambay. Isama ang buong pamilya sa paglalakbay. Sentrong fuel pagdating sa gasolina ang karamay. Sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel may serbisyong hindi pumapalya. Sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel may serbisyong hindi pumapalya. God's Law of Love, ang 10 utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Maghahatid sa inyo ng mga pangyayari at kaganapan sa ating lipunan direkta mismo sa pinangyarihan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Mga police and hospital reports, City Hall, Capitol, Military, PNP at iba't ibang lugar na ating nasasakupan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Yala, bali-bali la. In Makatlay Dalab, dyan Dagupan City, dyan Saray Highway, Dagupan. Hanggang paano to makakilari motorsiklo natin, Aksyon Conrad. Again, magandang umaga po mga kaibigan, mga aksyon. Welcome back po sa Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero ng morning edition. Kasama niyo pa rin po sa Kapisa na Pasyon. At syempre ho mga kaibigan natin, naku, teka lang Aksyon Conrad, itong live natin tinotopak na naman. Itong Facebook live natin, pambihira na namang patisto. Itong live streaming natin, Aksyon Conrad, di ata nakapaggamot na Aksyon Conrad. Ayan eto, okay, mukhang okay na, mukhang gumagana na mga kaibigan. Pambihira naman to, yung mga kaibigan natin dyan na nakaabang po sa Facebook live stream, sa YouTube muna kayo, mga ka-action po natin, diba? May YouTube na ho tayo, mga kaibigan, mga ka-action po natin, digi-digi dong. Ayun pong mga kaibigan natin na nandyan. Good morning po sa inyong lahat. Sabado ngayon, relax lang ho tayo mga kaibigan, mga ka-action po natin. Kaya yung mga kaibigan natin dyan, yung mga tagapakinig ko natin, standby lamang, sambot yun natin, medyo kinso agaw natin, nagakita na natin mira. Medyo, parang tuya, unsilip na isat,
Sambot yun natin yung kabosan, pero naaning araw na naman, okay, ranto na naman, action kontrad. Ito mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ako, mag-ready-ready ho kayo. Ano? Bantayan nyo ho lagi yung inyong mga kwana. Inyong mga, anong tawag dito, ha? Yung inyong mga labahin, mga silampay ho ninyo, ha? Dahil bahagyang sisilip ang haring araw, bahagya ring uulan po mga kaibigan, mga ka-action. Well, you know, alam nyo ho yan, habagat po yan, di ba? Madam Bibian, kamusta ka Madam Bibian? Diyan sa may Tubaw, La Union. At syempre ho, itong ating ibang mga viewers and listeners po natin. Good morning, good morning, good morning sa lahat. Ayan. Uy, buti na mo itong YouTube natin. Oo, okay naman. Buhay na buhay ang YouTube natin. Ayan, ha. O, yung mga ka-action po natin dyan, no, na gusto kong o kapag yung Facebook niya tinotopak, ayan, sa YouTube live po tayo mga kaibigan, mga ka-action ho natin, ha, para po sa kapakanan ng ating mga tagapakinig. Kanina ho'y tinotopak nga itong Facebook natin mga ka-action, ay pambihira. Tingnan mo, naka-live na tayo pero hanggang ngayon ganyan pa rin, di ba? Live video is starting pa rin, pambihira to. Okay po mga kaibigan, dumako naman tayo sa mga balita ho natin ngayong araw. Pambihira mga balita to mga kaibigan, mga action. Dumako tayo sa ating seryosong background ngayon. Ayan, good morning kay Sir Gerald Kinit. Diyan po sa may Kinit Eco Integrated Farm sa may bayan ho ng Kalasyaw. Mga action, umaga po sa inyong lahat po riyan, mga ka-action ho natin. And of course, ito hong ating mga viewers and listeners po sa bayan ng Kalasyaw, yung mga kabataan natin dyan na sumama ho dyan sa kanilang project ho. Yang Positive Action 2.0, Maxong umaga po sa inyo. Papasukin natin ang balita galing kay Action Freddy Fajardo. Max, umaga siya Freddy, please come in. Yes, Maxong umaga, Action Ahigam at sana'y magtuloy-tuloy na ang mukhang magandang panahon ngayong Sabado. Pero ito ang ating balitang panawagan, isang mangingisda sa bayan ng Agno nawawala sa karagatan. Isang mangingisda ang hinihintay ng kanyang pamilya na makabalik mula sa pangingisda kamakalawa ng madaling araw hanggang sa mga sandaling ito'y wala pa rin. Yun sa PDRMO Agno ay sa kabila ng kabilang panawagan sa sinuman sinuman na makakakita sa laot o sa pangpang at kung mapadpad sa mga lugar at makita po, mangyari pagbigay alam sa kanilang tanggapan. Patuloy, sabi niya, patuloy ang kanilang pagpapaalaala sa kanilang mga kababayang mangingisda na iwasan muna sa ganitong panahon ang pumalaot. Pero itong dala siguro matinding pangangailangan ay hindi dininig yung kanilang mga panawagan. At maraming salamat sa inaasahang pagtugon sa panawagan at pagsama kay Ruben sa inyong mga panalangin na makabalik siya ng maayos sa kanyang pamilya. Ang pangalan ng nawawala si Ruben D. Trinidad, 31 anyos, residente ng Sitio Abagatanin, Makabubuni, Agno, at kanyang kamag-anak na si Agnes D. Trinidad ang nananawagan. May number kung sakali, pakitext lamang dito sa number ni Agnes 0951-142-9102. 0951-442-0901. At ito po'y pumalaot sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ng Agosto 13. At inaasahang makakabalik ito hapon 14, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Pero hanggang ngayon ay wala pa. At huling mataan ito sa layong 14 to 15 nautical miles. Ang kanyang bangka ay kulay asul, walang pangalan, walang registered number, pero yung bangka daw yung may palo. At ang emergency hotline naman ng NDRMO 0956-350-9731. Baka sakali pong mamataan ninyo ay pakireport kagad. O kaya sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa inyong lugar kung hindi na po sa akop ng Agno para nang sa ganun na ipaalam dito po sa bayan ng Agno na naghahanap dito kay Ruben Trinidad. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Action Radio. Live report.
Maraming salamat sa balitang iyan, Action Freddy Fajardo. At yan po mga ka-action na may kinalaman nga po sa nawawalang maing isda na pumalaot ho dyan sa may bayan po ng Agno na hanggang ngayon ay hindi pa rin humahanap ng mga otoridad. Pakisuyo mga ka-action, itawag lamang sa pinakamalapit na himpilan or kung hindi po ninyo alam ang mga number ho nila, pwede kayong dumulog sa amin po mga kaibigan mga sa Action Radyo Pangasinan. Mga umaga kay Sir Nathaniel Hobero, sabi ni Sir Nats ha, morning sir, pampihira, ngayon lang sinita mga tupad for pictures lang. Alam mo sir, matagal ng kalakaran yan. Nakapagtataka rin sir, ngayon lang din nasita yung mga bagay na yan, ano? Ay, pambira nga naman, ha? Iba kasi ito production Conrad, picture lang, tapos keme na, takbo na. Diba? May documentation lang, takbo na, diba? Hindi ginagawa yung trabaho. Huwag naman ganyan mga sir, patas ang laro natin dito. Ay, Sir Benavillanos, Maxong umaga sir, na yung pagkabigat ka na kayo amin, ha? Yan sa mga ka-action po natin dyan. Ito ho mga kaibigan, mga ka-action na ayon po sa ating lagay po ng panahon ngayong araw po mga ka-action na mamaya pakikinggan ho natin si Tita Veronica Torres, ano? Ang body ng pag-asa, mga ka-action po natin para sa kanyang balitang panahon. Mamaya po yan, babalikan ho natin yan, ano? Pero nga, dito naman sa bayan ko lang Kalasyaw, kahapon nga ho mga kaibigan, pinag-uusapan namin dito sa aming himpilan yung tungkol nga po sa natagpuang bangkay nga ho dyan po sa may boundary ho mga kaibigan, ano, ng Kalasyaw Dagupan, ha? Pero it turns out mukhang sa parungking po yan mga kaibigan, mga ka-action po, ha? Kaya Kalasyaw PNP po ang may hawak po mga kaibigan, mga ka-action ho natin, ha? Kahapon nga po pinuntahan po nila Action Angel Peralta, Action Kim at Action Bitoy yung pinangyarihan nga ho ng insidente na kung saan isang 17 anyos nga ho, isang lalaki ho mga kaibigan na natagpuan nga hong patay at palutang-lutang po riyan mga kaibigan nasa may ilog ho mga kaibigan, nasakop po ng area ho ng parungking mga ka-action po natin. At dito po sa report ko na ito mga kaibigan, mga ka-action po natin ay patuloy po ang ginagawang investigasyon ng otoridad regarding sa umano ay pinangmulan po niyan mga kaibigan at pinangyarihan po niyang insidente ho na yan, ano? At pakinggan natin yung report kahapon itong si Action Joel Balolong at ni Action Angel Peralta sa programang Firing Line mga kaibigan, mga ka-action regarding nga ho sa bangkay na natagpuan po kahapon sa bayan po ng Kalasyaw. Di ba? Kuko Martin, ang belat. Joel. Di pagagit ya so nalner di tanod bali na mangaldan. Action Angel. Please come in. Ayan, isang maaksyong hapon aksyon Joel. Patay na ng matagpuan ng isang 19 anyos na lalaki na palutang-lutang at nakadapa sa tubig ng Parungking River sa barangay San Miguel, Kalasyaw, Pangasinan ngayong araw, August 14. Kinilala ng Kalasyaw Municipal Police Station ang biktima na si J.R. Untalan Meneses alias Ramram, residente ng Sitio Balani Mulag, Barangay Ambunaw, Kalasyaw, Action Joel. Action Angel. Sorry, stand to be corrected. Abalang ko mangaldan. Jamanaya Kalasyaw. Pasensya Yes, ka la. Action Kasi Joel. walad nuno ko Angel Luksin mo. Katun, tan si Coco Martin. Katutan niya. Sinabibilak la. Jad mangaldan. Kasi ay Action Conrad taga mangaldan Taga mangaldan Embarcadero. Go ahead, Action Angel. Yan, action Joel. Ayon sa pulisya, dakong alauna ng hapon kanina nang makita ng isang construction worker na si Raymart Palagana Sentinilan ang biktima habang papunta ito sa ilog upang mangisda sana, Action Joel. Agad na ipinagbigay alam ni Sentinilan ang insidente sa mga otoridad. At nang dumating ang mga pulis, hinangon nila ang biktima mula sa tubig, ngunit wala na itong malay at wala ng mga senyales or wala ng senyales ng buhay, Action Joel. At agad namang sinuri ni Dr. Gemma, Action Joel ng Rural Health Unit ang biktima at idineklara ng patay. At batay sa post-mortem examination, walang nakitang malinaw na senyales ng pakikipaglaban o anumang nakikitang sugat sa katawan ng biktima. Pagkalunod ang natukoy na sanhi ng kanyang pagkamatay. At sa investigasyon, lumitaw na dakong alas 7 ng gabi kahapon, Action Joel, August 13, nang ipaalam ng biktima sa kanyang 31 years old na kapatid na siya ay makikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Pero hindi na umano ito nakauwi matapos umalis ng kanilang bahay. So yung bangkay, Action Joel, ay dinala na sa isang funeral home, Action Joel, dyan sa may barangay San Miguel, Kalasyaw. So patuloy pa rin ang investigasyon din ng pulisya upang linawin din ang buong pangyayari bago natagpuan ang biktima sa ilog, Action Joel. So yan muna. Pero Action Angel, sa initial investigation, ano daw ang may narinig ako na parang lasing siya or
Doon nga, Action Joel, sa investigasyon, lumitaw na dagong alas 7 kahapon, kagabi Action Joel, August 13, nang magpaalam itong biktima sa kanyang kapatid Action Joel na makikipag-inuman siya sa kanyang mga kaibigan. Then after nun, hindi na siya bumalik, hindi na siya nakauwi matapos yung pagpapaalam niya na yung Action Joel. Yun na rin yung huling ano nila. So after nun Action Joel, hindi na siya bumalik sa kanilang bahay. Natagpuan na lamang siya. Sinong nakatagpo doon sa kwan? Doon sa pinangyarihan ng insidente dyan sa may Sitio Parongking, over? Kanina Action Joel, alauna ng hapon na nakita ito, natagpuan ng isang construction worker Action Joel na sana ay pupunta sa ilog upang mangisda Action Joel. So doon niya nakita itong biktima Action Joel o itong bangkay no napalutang-lutang at nakadapa sa tubig ng Parongking River sa may barangay San Miguel, Calasiao Action Joel. Kwan pa naman yan Yung area na yan yung bagong linis at hinukay yan ng provincial government, kaya wala na yung mga nipa, water lily sa area na yan, malinis na yan. Siyempre malalim yan, and then pagkatapos lasing pa, pag lasing ka kasi Action Angel, kahit na isang balding tubig lang malulunod ka over. Yes, Action Joel. Yun din ang talagang natukoy nila Action Joel sa isinagawa nilang post-mortem examination na wala namang nakitang malinaw na senyalis ng siya ay pakikipaglaban or di kaya naman yung nakitang sugat din sa katawan nitong biktima. So pagkalunod ang natukoy na sanhi ng kanyang pagkamatay, Action Joel. Okay, So go yan ahead. yan muna Action Joel, yung pinakalitas na update mula sa bayan ng Calasiao. Action Angel Peralta nag-ulat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Ayan Radio. po mga kaibigan, mga kasyon, na yung balita akong naganap kahapon na kinover po niya ng Action Angel at Action Kim at Action Bitoy. Regarding nga po dyan sa lalaking nalunod po sa may bayan po ng Calasiao, mga kaibigan. Sitio Parongking po yan, Barangay San Miguel, sa bayan po ng Calasiao, mga ka-aksyon. At 19 years old po yung victim, mga kaibigan ho natin. Pero nakakalungkot lamang po, galing sa inuman, maaring pauwi na ito, maaring nalaglag po, mga kaibigan, mga ka-aksyon, Pero wala naman po nakikitang foul play ang mga otoridad, May mga nagsasabi ho riyan, mga ka-aksyon, bakit may pasa naman yan, binugbog yata yan. Ayan po ay maaaring post-mortem po yan. Ibig sabihin po, nakuha niya po yan nung namatay na ho siya, mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin, Kaya para sa mga ka-aksyon po natin, mga taga-bakinig ho natin, yan po ang ating latest report regarding po riyan. Wala pong indication ng foul play, mga ka-aksyon. Pero tuloy-tuloy po tayo sa mga talakayan. Balitaan po natin ngayong araw. Text lang ho kayo, 0922-852-1161. Or kung kayo naman po ay online, mag-comment lamang ho kayo. Pabalikin natin si Action Freddy Faro sa kanyang report. Max Umaga, Action Freddy, please come back. Okay, Action Freddy, please come back. Action Freddy. Ayun, pabalikin natin. Okay, Action Freddy, please come back. Yes, Maxong umaga muli, Action Ahikam. High value individual drug suspect sa San Carlos City, arestado sa bypass operation. 340,000 pesos na halaga ng shabu, kumpiskado. Sa kustodiya ng San Carlos City, Pangasinan, ang isang high-value individual drug suspect na 34 anyos may live-in partner residente sa syudad matapos itong maaresto sa bypass operation ng kapulisan. Batay sa ulat ni San Carlos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob, pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO, katuwang ang Regional Drug Enforcement Unit ng PRO-1, Piligis Uyuan at San Carlos City Police sa pagkaaresto dito sa suspect si sinagawang Coplan Lazaro. Isa sa mga nagkunyaring buyer gamit ang mark money, binentahan ng suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang sabu na tumitimbang ng 50 gramo na ito'y may street drug price na 340,000 pesos, kaya agad itong inaresto at nasamsam dito ang mark money ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Bar, doon sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat sa report na yan. At Freddy Fajardo, galing po sa labas ng himpilan. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, mga kasyumpo natin sa ating coverage po ngayong araw. Dito lamang po yan sa Action Radio Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Ito po mga kaibigan, si Veronica Torres sa Pag-asa para po sa Balitang Panahon natin. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuling balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, August 15, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor tayong low pressure area sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Ito ang low pressure area na ito ay napakababa ng tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. As of 3 a.m., ito ay nasa layong 2,270 kilometers sa may silangan ng extreme northern Luzon. Etong low pressure area na ito, mababa nga rin yung tsansang pumasok na ating Philippine Area of Responsibility, mababa yung tsansang makaapekto sa kahit na anong parte na ating bansa at ito nga ay papalayo na rin sa ating landmass. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa Luzon, pati na rin sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Ito ang southwest monsoon yung nagdadala ng paulan sa malaking bahagi ng Luzon area, kabilang na ang Metro Manila. So sa lagay ng panahon natin for today, inaasahan nga natin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, sa may Central Luzon, sa may Calabarzon, sa may Oriental at Occidental Mindoro, inaasahan natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog for today. Kabilang na nga dyan yung Metro Manila area. And then sa mga susunod na araw, posibleng mas dumaming areas ng Luzon yung affected by southwest monsoon. And then kapag dumakas nga yung epekto ng southwest monsoon sa ating bansa, asahan nga rin natin yung mga mas malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng central at southern Luzon. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 30 degrees Celsius. 18 to 21 degrees Celsius sa may Baguio at 26 to 35 degrees Celsius naman sa may Tugigaraw. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay from 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon, sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Although sa mga susunod na araw, posibleng maging maulan sa may kanlurang bahagi ng Visayas, dulot yan ng southwest monsoon. Kagaya nga ng nabanggit natin, patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo at Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro, pati na rin sa may Zamboanga. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa, pero pinag-iingat pa rin yung mga papalaot sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil posible ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Meron din tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated ng 5 a.m. kung saan sa may Zambales at Bataan naka-yellow warning tayo kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ang posible. For tomorrow naman, Zambales at Bataan pa rin, yung naka 50 to 100 millimeters na possible rainfall. At pagdating naman ng Monday, ay ito ay sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at sa may Occidental Mindoro. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga advisories at warnings ng Pag-asa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:42 ng umaga at lulubog ng 6:90 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong mga impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Okay, maraming salamat Tita Veron sa balitang panahon natin na yan. At dahil dyan mga ka-action, magkukumash na po tayo 6:24 ng umaga. Babalik niyo makalipas namin na palala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo!
Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, capsule, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Makikiraan. Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center,
Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang bukol sa ovaryo ng babae. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, nagiging cancer siya. Hindi nagkakaroon talaga kasi po sira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, ganun ako. Tapos, nung pag-play ko ng panyawan capsule, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Mga ilang araw, nagkaroon na po ako menstruation. Lumabas sa akin yung mga maruruming dugo, maiitim. Abangan ang susunod pang kabanata sa buhay ni Riza Esteves. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sariling koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanzo. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds Welfare Association of the Philippines, Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa'y tanggapin ang tanging alay ko.
Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alright mga kaibigan, alas 6:34 ho ng mga nagbabalik tayo sa programa Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Kasama niyo pa rin po mga kaibigan, Aksyon ay kabisa na pasyonat sa ating Master Control. Nariyan po, Aksyon Conrad Alvarez, kami po ang Pandesal Boys. Wala na kaming makain dito, puro pandesal na lang mga kaibigan sa sobrang hirap ng buhay. Ay, lokay ka para may taga-barangay Manibok ni Tanding kayen, si Sir Mike Fernandez. Katutukan si Katay Nathan, good morning. Hindi Sir Edison Balolong, sabi ni Sir Edison dito, good morning po ay Kapitan Bunsoy ng Barangay Maningding at Kagawad J. Tinte. Mabati rin daw kay Sir Edison Balolong galing kay Eva G. Ayan, morning, sabi ni Eva G, no? Siyempre, batiin ko si Kapitan Bunsoy, Kap Bunsoy sa plan, kung di ako nagkakamali. Ayan, gandang umaga sa'yo, sir. Pakapi naman dyan. Siyempre, total, nag-shoutout na rin Sir Edison Balolong. Ilugay, Tibala! Kira may taga-RHU Santa Barbara, Makulikulin man si Sir Binata niya agaw, Good morning, kasi kinamitan, Punta naman kindi Jerome Gonzales Bauson. Maksyong umaga po sa inyo, Hurian. Maraming salamat sa inyong pagtuto po nanood sa ating programa dito po sa Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Bueno mga kaibigan, mga kasyo, nasa ating tuloy-tuloy ho ng mga talakayan at mga balitaan po natin na nan-imbanagi agaw, walay inaresto na dagupan PNP. Paano tumataksyon ko na, Tani, walay iyakian, Bayat antes ko na palooban tinis report na Aksyon Freddy Pajardo, Aksyon Freddy, pasang back ka. Yes, Aksyon umaga muli Aksyon na hikam, isang crew sa sound system service na kuryente sa Malasiki patay. Patay ang 23 anyos na binata matapos itong makuryente sa bayan ng Malasiki. At naganap ang insidente habang kasama ng biktima na naghahanda ng sound system sa barangay Malimpik ng nasabing bayan na alas 7 ng gabi ang kanyang mga kasamahan. Batay sa paunang investigasyon ng PNP, naghahanda na ang biktima at 2 minor de edad ditong kasama ng sound system para sa isang delivery kinabukasan habang binubuhat nila ang stainless steel speaker stand. Aksidenteng nadikit ito sa nabalatang electrical wire na nakakonekta naman sa receptacle na hindi maayos ang pagkabalot ng electrical tape. Dahil dito na kuryente ang biktima, bumagsak sa sementong sahig. Agad ay sinugod sa paggamutan, ngunit diniklarang dead on arrival na ng duty physician. Nagpapatuloy pang investigasyon ng Malasiki PNP kaugnay sa nasabing insidente. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Pajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radio Live Report. Maraming salamat sa balitang iyan, Aksyon Freddy Fardo. Sa dagupan naman mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin, inaresto ho mga kaibigan, ng dagupan PNP ang isang babae matapos na gumamit ng peking relief stab. Piniki ito, Aksyon Conrad. Piyan maka-score siguro ng dakalyakin, kaya relief, Dinakip po ng mga tauhan na Dagupan City Police Station 1 ng isang 44 anyos na babae matapos naman ng mahuling gumagamit ng mga peking claim stab para sa relief goods sa isang distribution activity netong nakarang araw, August 13. Naganap ang insidente bandang alas 4:30 ng hapon sa 1P Guadis Elementary School sa Barangay Poblacion Oeste, kung saan isinagawa ang pamamahagi ng relief goods na pinangunahan naman ni Mayor Belen Fernandez at ng mga lokal na opisyal. Ayon sa report, nahuli ni Barangay Captain Macmac Gutierrez ang suspect na may dalang 3 hinihinalang relief good claim stabs, pero nang beripikahin, napag-alaman na peke ang mga ito. Agad namang isinagawa ni Kapitan Macmac ang citizen's arrest at dinala ang suspect kasama mga nafiskang dokumento sa Police Station 1 bandang alas 7:05 ng gabi para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Sumailalim din ang suspect sa mandatory medical legal examination bago masampahan ng kaso. Nakahanda na ngayon ang kasong falsification by private individual and use of falsified documents na isinampa na ho sa pamamagitan ng inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor. Mga kaibigan, mga ka-aksyon natin ay pambihira naman kayo, pati ba naman claim stamp pinipeke, pero sa bagay, Aksyon Conrad, maintindihan ko naman sila kung minsan, syempre, kapag nakakanda siguro, di ba? Aman lante, sa problema lante, yan, imposibleng di nakatanggap yan, nakatanggap yan. Aman labas siguro, in duplicate to.
Ay, makapoy, so pa nagtiktik tuya action Conrad, ha? Makapoy, so pa nagduplicate tuya sa rin, ha? Oo, ha? Balang mo, makasakay ka, balang makatalura ka, ha? Ayan, masyadong greedy, ha? Ito pala action Conrad, lumalabas sa investigation natin, ano? Ito, nakakuha ng first round. Ngayon, yung stub na yun, pagkabigay ng stub sa kanya, dinuplicate niya yun. Di plus times 2, di plus 2, di times 3 na, di ba? Ayan, ha? Dumidiskarte, diskarte bakus. Alam mo, wag kayo manlalaman ng kapwa, mga kaibigan, mga action. Hindi po tamang manlamang ng kapwa, ha? Oo, tignan mo, nadali ka ni Kapitan Makmak. Laking tao pa naman ni Kapitan Makmak, di ba? Good morning, Kapitan Makmak! Sa Public Weste, ha? Dagupan City. Good morning, sir, ha? Kay Eva G, morning po, watching here in Malangas, Sibugay. Uy, maaksyong umaga po sa inyo, Hori, na good morning, good morning! Maaksyong umaga po sa inyong lahat po riyan, mga ka-action po natin, ano? Alright, samantala naman po sa iba pa mga balita ho natin, mga kaibigan, mga ka-action, pambihira, estudyanteng nakipag-inuman, patay, matapos na mahulog sa kondominium, ay naapo, ha? Patay ang isang 20 anyos na estudyante matapos sumanong mahulog mula sa isang kondominium building sa Sampaloc, Maynila. Kinilalang biktima bilang si alias Alexa, 20 years old, dalaga, Tubong at Timonan, Quezon. Ito ay nakatira umano sa naturang kondominium. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakatanggap daw ng ulat ang mga tauhan ng PNP ng may kinalaman sa isang taong nahulog mula sa gusali. Agad naman nagtungo sa lugar ang mga otoridad at kinordon ng paligid matapos matagpuan ng biktima na nakahandusay. Batay man sa laysay ng mga nakasama ng biktima, nag-iinuman daw sila kasama ng kanya mga kaibigan sa kondominium bandang alas 11 ng gabi. Bandang alas 5 na madaling araw naman ng Biyernes, nakita pa umano ng kanya mga kaibigan na natutulog ang biktima sa loob ng unit. Makalipas ang halos 2 oras, bandang 6:56 ng umaga, nakita umano ng isang saksi na nakabitin ng biktima sa bahagi ng balkonahe. Ilang sandali lamang lumipas ng tuluyan umanong mahulog ang biktima mula sa kondominium at mapinsala ng malubha. Patuloy ang magsasagawa ng investigasyon ng Manila Police District Homicide Section para matukoy ang buong pangyayari at kung may ibang salik na dapat isaalang-alang sa naturang insidente. Ay naku, nakakalungkot po. Kiramay ho kami dyan, ha? Pero tingnan natin, baka may foul play po ito, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Eto naman, ako, nakakalungkot action ko na, 102 years old, ha? Akala ko mamatay ka na mapayapa, pero hindi, ha? Nasawi ang isang 102 years old na lalaki matapos sumanong itulak habang bumababa mula sa entablado ng isang barat kainan matapos niyang hilingin na hinaan ng malakas na tugtog mula sa isang banda. Pambihirang yan, ha? Ayon sa mga report, papuntang umano ang biktima sa entablado habang tumutugtog ng Lianelli-based band upang hilingin na bawasan ang volume ng musika. Matapos ko nito, nang pababa na siya sa entablado na may 3 hakbang lamang, dito umano siya tumba matapos itulak ng isang lalaki. Kilala ang biktima bilang suki sa pagpunta sa Cross Nest Pub, isang barat kainan sa South Wales sa Europa. Nagtamo ng matanda ng malubhang pinsala, kabilang ang bali sa kanyang balakang at itinakbo sa pagamutan sa kritikal na kondisyon. Siya ay nanatili doon ng mahigit 1 linggo bago tuluyang pumanaw dahil sa mga tinamo nitong pinsala. Sinabi ng anak niya si Robert Ormerod na regular daw na pupunta sa naturang pub ang kanyang ama kung saan naging pamilyar na mukha na siya sa mga customer. 2 hanggang 3 beses kada linggo mo nitong umiinom doon at minsan ay binibilhan pa nga ng bira mga nakakabatang customer. Dagdag pa ng anak ng biktima, nais nila magkaroon ng hustisya. Mahigit 1 linggo rin daw nagdusat sa pagamutan ng kanyang ama bago ito namatay. Samantala naman, isang 56 anyos na lalaki mula Lianelli ang inaresto kaugnay ng insidente dahil sa hinalang assault. Pinalaya siya pero nanatili pa rin sa ilalim ng investigasyon ng pulisya. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng otoridad may kinalaman sa naturang insidente na kinamatay ng lolo. Samantala naman, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ito hong ating karagdagan pong mga balita po, mga ka-action. Dito po sa ating ibang reports. Alam nyo po ba, no, kapag kayo po inakagat ng aso, ipadalakan nyo agad ng anti-rabies, mga kaibigan natin. Alam nyo po, ito po nakakalungkot, mga kaibigan, mga ka-action. May isang bata ho, mga kaibigan, na kinagat
Pero isang buwan ang tinagal bago tumalab po o bago sinaksakan mga kaibigan, mga kaaksyon ng anti-rabies. Namatay. Ito nasawi ang isang 4 anyos na lalaki sa Jensan mahigit isang buwan matapos sumunong makagat ng asong gala na pinaniniwalang may rabies. Namatay ang biktima sa barangay Sinawal matapos ng insidente noong July 9. Ayon sa pamilya, kasama ng bata ang kanyang ina nang maganap ang pag-atake habang bumibili sila ng pagkain. Nagtamo ng kagat sa muka at mga tenga ang biktima. Agad siyang dinala sa pagamutan kung saan nilinis at tinahi ang kanyang mga sugat. Binigyan din siya ng anti-tetanus vaccine bago nakatanggap ng unang dose ng anti-rabies vaccine kinabukasan. Nakatanggap naman ang bata ng 3 dose ng anti-rabies vaccine. Gayunpaman, makalipas daw ang mga araw ay nagsimula umuna siyang makaranas ng mga sintomas na iniugnay sa rabies. Noong Agosto 6, nagsimula raw siyang magreklamo ng pananakit ng tiyan. Pagsapit naman ng gabi, nakaranas umano siya ng matinding takot sa tubig at tila nahihirapang lumunok. Kinabukasan ay tinakbo ito sa emergency room at kilaunan na inadmit at inilagay sa isolation room matapos din magkaroon ng reaksyon sa hangin bago siya tuluyang pumanaw. Agad namang inilibing ang bata bilang pag-iingat sa posibleng pagkalat ng sakit. Ayon sa pagamutan, karaniwang 4 na dose ng anti-rabies vaccine ang ibinibigay sa ganitong kaso pero hindi na umabot ang bata sa ika-4 na dose. Itinuturing din naman ng category 3 ang kagat dahil malapit sa ulo ang tinamong sugat. Tama yun po mga kaibigan. Yun pong isa, mas mabilis kumalat, mas mabilis mag-incubate. Kasi po kapag mas malapit sa utak mga ka-action po natin, yung kagat, mas mas mabilis po yung progress ko nito, So category 3, sa ganitong uri ng exposure, maaari din kailanganin ang rabies immunoglobulin bilang bahagi ng post-exposure treatment. Nilinaw naman ng pagamutan na hindi expired ang bakunang binigay sa bata at sinabi nitong naasikaso ang pasyente sa emergency room nitong gabi ng July 9. Ayon pa sa pagamutan, nilinis at tinahi ng mga sugat ng bata at binigyan pa siya ng antibiotic at anti-tetanus vaccine bago pinauwi at pinabalik kinabukasan para sa karagdagang vaccination. Samantala naman mga kaibigan, nagsagawa na ng paghahanap ang City Veterinary Office sa asong gala na umano'y kumagat sa bata. Nagpatupad din ang mga otoridad ng pagbabakuna ng mga aso sa barangay Sinawal para maiwasan iba pang kaso ng rabies sa naturang lugar. Naku, nakakalungkot po, Kaya 4 na taong gulang pa lang, kabata-bata pa ho mga kaibigan, mga kaksyon. Nadali ho mga kaibigan, pambihirang yan, ito naman po mga kaibigan, mga kaksyon, mag-commercial po muna tayo. Oras po natin mga kaibigan, mga kaksyon, alas 6:46 sa umaga. Bagbabalik makalipas lang po ilang pangalan, dyan naman ho kayo. Aksyon Radyo Balitang Bayan. MX3, dito ako bilib. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon Radyo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon Radyo. Champion na milyonario pa. Pagkakataon
pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na, milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipangalinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters on our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health.
Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deform bar, angle bars, C-poplins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, scaffolding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Ay! 4 minuto antes sa alas 7 nakabusan ng Papuel tayong programa tayo sa Radyo Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Good morning to all. Kay PGBI Bernie Flores, good morning po sa inyong lahat po. Kandadya, good morning din po sa iyo, Manong. Magandang umaga sa iyo sa radyo, mga ka-action po natin. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ito naman po, karagdagan po tayong balita po, mga kaibigan, mga action, bago tayo magpaalam. Pero text message ho muna tayo rito. Sabi ho rito ng mga texter natin dito, ha. Good day, Maxioneka. Maganda po ba ang araw ngayong araw po na ito? Hindi pa rin. May sisilip lang ngayong umaga sa haring araw. Pero asahan nyo pa rin po, may pag-ulan pa rin po, mga kaibigan, mga ka-action. Starting po next week, uulan ulit, mga kaibigan. At sa mga sunod ho na mga araw, nako, magbabalik po si Jubagat, mga kaibigan, mga ka-action ho natin, ha. Dahil nga po, sa napipintong pagbupo na sama ng panahon dyan sa may Pacific Ocean po, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Ito, baliin ko pala ng mga action umaga, yung mga Lyson family dyan sa may barangay Dumalandan West Lingayen. Si Reynaldo Jr., Reynaldo Sr. at si Madam Christy Pabi Lyson. Maaksyon umaga rin kina Sir Pitch sa may Bukayuan, Pangapisan Sur, Bukayuan. Maaksyong umaga rin ho dito kay Madam Juby Resultan Bugawan dito at Barangay Malimpog Basista. Maabiga ka po sa rin si kayo. Tantumot kindi Sir Abraham Carias Duquilid Barangay Sungkil Santa Barbara. Dito kindi Sir Alherico Tirado da Barangay Zamora Tayog. Maabiga ka po sa rin si kayo, Sir. Tantumot si Sir Jaime Rimando. Kuya Jaime, good morning. Arit at Bali na Kalasyaw. Maabiga ka po sa rin si kayo namin dito talaga natatang mira. Of course, Sara ay ira-iro miya mandoro ng sikat tayo natin. Good morning si kayo namin. Ate Baby Bunso dal Barangay Tabang Dagupan. Good morning, Ate Baby! Pumunta mananam, tanbali-bali, so almusal yun natin niya kabuasan. Okay, ito naman po, mga kaibigan, mga kaso na dumako tayo sa ating karagdagan po nating mga balita ko natin. Senior citizen na birthday celebrant, sinalpok ng 16 anyos na nagmamanehong lasing. Ay, pambihira ba naman to, ha? Patay ang isang senior citizen sa mismong araw ng kanyang kapanganakan matapos salpukin ng 16 anyos sa driver ang kotseng sinasakyan niya sa Negros Occidental.
Ayon sa mga otoridad, pauwi na sana ang biktima kasama ang kanyang apo nang mabangga sila ng kotseng minamaneho ng binatilyong nasa ilalim umano ng impluwensya ng alak. Lumalabas sa pauwi ng investigasyon na nag-overtake umano ang suspect sa isang motorsiklo dahilan upang masakop niya ang linya ng kalsadang binabaybay naman ng sasakyan ng biktima. Dead on the spot ang biktima habang sugatan naman ang apo niya nagmamaneho din ng kanilang sakyan. Nagtamo rin ang mga sugat ang suspect sa iba't ibang bahagi ng kanyang nagtamo rin ang sugat ang suspect habang sugatan din ang 3 pang kapwa kabataan niyang kasamang binatilyo. Pambira. Eto malupit dito ha. Nakapatay na nga itong suspect. Lumalabas po mga kaibigan na student permit pa lang ang hawak niya mga kaibigan. Mismo nga suspect din ang umamin na nakainom siya bago magmaneho at siya mismo ang nawala sa tamang linya ng kalsada na naging dahilan ng naturang aksidente. Pambihira nga naman yan. O paano mo ayusin niya ngayon? Namatay yung binangga mo ha? Nakakalungkot po mga ka-action. Kaya yung mga motorista, katulad ko, ingat-ingat po sa driving mga kaibigan. Dapat kuwan po, yung mga ka-action natin dyan, ayos-ayusin natin ang magdadrive po natin mga ka-action po natin. At yung mga kaibigan naman natin, mga pedestrian, mga ka-action, mag-ingat-ingat din po tayo mga ka-action. Pakisuyo ho, no? Wag tayong wag ho tayong anong tawag dito, defenseless sa kalsada. Dapat naka-defensive din ho tayo mga kaibigan. Nakataas po dapat ang depensa ho natin mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Para total action ko rin, magpatadir natin alas 7 na kapusan. Maraming salamat po mga kaibigan, mga action sa pakikinig. Panood po ninyo sa programa ho natin, Action Radio Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Nakasama po ninyo sa ituatan po itong bating kaaro, Action Kabisaya na Pasyon, at sa ating Master Control nariyan po, Action Conrad Alvarez. Kaya na mga kaibigan, mga action na babalik ko, wala pala, Sabado pala ngayon. Susunod na ho si Action Kim sa kanyang programang Action Radio Balita. Ito lamang po yan sa Action Radio Pangasinan. Una sa Action na sa Balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radio Balitang Bayan.